ang pag-usbong ni Princess Charlotte sa pagitan ng tradisyon at hinaharap ng monarkiya. Sa mata ng publiko, si Princess Charlotte ay lumilitaw na higit pa sa isang batang maharlika na nasasangkapan ng kamera at protocol. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang nakikilala bilang isang personalidad na may sariling presensya, isang batang lumalakad sa pagitan ng makapangyarihang tradisyon ng monarkiya at ng modernong mundong patuloy na nagbabago. Marami ang nagsasabi na tila siya ay lumalaki sa harap ng mundo at sa bawat paglitaw niya sa publiko, mas lumilinaw ang larawan ng kanyang hinaharap. Sa likod ng kanyang maayos na kilos at mahinahong tindig, naroon ang gabay ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Catherine, Princess of Wales, ay kilala sa pagiging kalmado at maingat sa pampublikong tungkulin. Kasama niya ang matatag at disiplinadong impluensya ng kanyang dakilang tiyahin na si Princess Anne na matagal nang kinikilalang huwaran ng dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa ganitong kombinasyon ng impluensya, si Charlotte ay tila nasa isang natatanging posisyon upang hubugin bilang susunod na mahalagang figura ng maharlikang pamilya. Sa mga pampublikong okasyon, kapansin-pansin ang kanyang natural na pag-unawa sa inaasahang asal ng isang royal. Hindi lamang siya nakatayo sa tabi ng kanyang mga kapatid na sina Prince George at Prince Louis, kundi madalas ay nakikita rin siyang mahinahong umaalalay sa kanila. Sa mga mata ng marami, ito ay palatandaan ng maagang paghubog sa responsibilidad, isang uri ng pagsasanay na hindi nakukuha sa libro, kundi sa aktual na karanasan, sa ilalim ng matinding atensyon ng publiko. Isa sa mga pinakanagmarkang sandali ng kanilang paglabas sa publiko ay sa Trooping the Colour, isang taon ng selebrasyon na nagtitipon ng libu-libong tao sa paligid ng Buckingham Palace. Sa kabila ng ingay, seremonya at presyur ng okasyon, kapansin-pansin ang pagkakaiba-iba ng asal ng magkakapatid. Habang si Louis ay puno ng enerhiya at likas na pagiging malikot, si Charlotte ay nananatiling nakapokus, maayos at may kontrol sa sarili. Ang mga simpleng sandaling ito, isang tingin, isang mahinahong paalala sa kapatid, ay nagiging simbolo ng kanyang lumalalim na pag-unawa sa tungkulin. Sa isang insidenteng madalas ikwento ng mga taga-subaybay, sinasabing pinagsabihan ni Charlotte ang kanyang kapatid na manood ng maayos sa gitna ng parada. Bagaman tila simpleng usapan lamang ito ng magkakapatid, para sa marami ito ay indikasyon ng kanyang natural na inclination sa pagiging responsable. Sa isang kapaligirang puno ng seremonya at mahigpit na inaasahan, ang ganitong kilos ay nagiging mahalagang palatandaan ng kanyang paghubog bilang isang leader sa hinaharap. Hindi maikakaila na ang presyur ng pagiging bahagi ng maharlikang pamilya ay malaki, lalo na para sa isang bata. Ngunit sa tulong ng gabay ng kanyang ina at ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya, unti-unting natututo si Charlotte na balansihin ang pagiging bata at ang pagiging simbolo ng institusyon. Ang pagiging natural niya sa publiko, maayos manamit, mahinahon kumilos, at may likas na disiplina ay nagiging dahilan upang marami ang humanga sa kanya. Sa mas malawak na larawan, ang kanyang pag-unlad ay nakikita bilang bahagi ng patuloy na ebolusyon ng monarkiya mismo. Sa pamumuno ni King Charles III at sa presensya ni Queen Camilla, ang institusyon ay patuloy na hinaharap ang hamon ng modernisasyon at pampublikong pagsusuri. Sa ganitong konteksto, ang mga batang tulad ni Charlotte ay hindi lamang tagapagmana ng titulo, kundi posibleng maging mukha ng bagong yugto ng maharlikang kasaysayan. Kilala si Charlotte sa kanyang natural na disiplina, tahimik na kumpiyansa, at likas na pag-unawa sa mga inaasahan sa kanya bilang miyembro ng royal family. Sa kabila ng murang edad, kapansin-pansin ang kanyang kakayahang kumilos nang may poise sa mga pampublikong okasyon. Isa sa mga kamakailang halimbawa nito ay ang kanyang pagdalo sa Wimbledon kasama ang kanyang ina, kung saan unang beses muling nakita si Kate Middleton sa isang malaking pampublikong event.
Matapos ang kanyang paggamot sa karamdaman, sa naturang okasyon, kapansin-pansin ang katahimikan at focus ni Charlotte. Hindi siya basta nakikisabay sa karamihan. Maingat niyang pinagmamasdan ang laban, nakikipag-usap ng magalang sa ilang panauhin at atleta, at nagpapakita ng matatag na eye contact na tila likas na sa kanya. Sa murang edad, ipinakita niya ang isang antas ng kumpiyansa na bihirang makita sa mga batang nasa ilalim ng ganitong klaseng pampublikong presyon. Para sa marami, ito ay senyales ng unti-unting paghubog sa kanya bilang isang future royal ambassador. Ngunit hindi lamang sa kanyang personal na karanasan nakabatay ang kanyang paglago. Malaki rin ang impluwensya ng kanyang pamilya, lalo na ng mga nakatatandang babae sa loob ng royal circle. Isa na rito si Princess Anne, na kilala sa kanyang matibay na disiplina sa trabaho at walang kapantay na katapatan kay King Charles. Sa loob ng maraming taon, napatunayan ni Anne na siya ay isa sa pinakamaaasahang miyembro ng maharlikang pamilya, pragmatiko, direkta, at walang takot sa mahihirap na tungkulin. Ayon sa ilang ulat, si Princess Anne ang isa sa mga hindi direktang gabay sa paghubog kay Kate Middleton noong unang taon nito sa royal life. Bilang isang taong hindi ipinanganak sa loob ng maharlika, kinailangan ni Kate ng masusing pagsasanay sa etiketa, lalo na sa pakikisalamuha sa publiko. Isa sa mga tila simpleng ngunit mahalagang aral na itinuro sa kanya ay ang tamang paglipat mula sa isang usapan patungo sa susunod ng hindi nakakapanakit o nagmumukhang bastos. Sa mundo ng royalty, ang ganitong detalye ay may malaking bigat. Ngayon, ang parehong karunungan ay ipinapasa ni Kate sa kanyang anak na si Charlotte. Ayon sa mga tagamasid, ang pagsasanay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga courtesy o tamang paglalakad sa mga parada. Mas malalim ito, tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa tao, paano kontrolin ang emosyon sa gitna ng mataong kapaligiran, at kung paano manatiling mahinahon kahit sa ilalim ng matinding atensyon ng publiko. Madalas ilarawan ng mga royal experts si Charlotte bilang isang batang may dalawang mukha ng personalidad. Maamo ngunit matatag. May mga pagkakataong siya ay masigla at palakaibigan, ngunit marunong din siyang magtakda ng hangganan kapag kinakailangan. Sa isang nursery setting, binansagan pa umano siyang warrior princess dahil sa kanyang kakayahang magsalita at ipagtanggol ang sarili ng may kumpiyansa. Ang kanyang royal wave na dati ay parang simpleng galaw lamang ng bata ay unti-unti ring nag-evolve. Noong una, ito ay masigla at medyo pabigla-bigla, tipikal ng isang batang natututo pa lamang sa pampublikong tungkulin. Ngunit sa mga sumunod na taon, naging mas kontrolado ito. Maayos ang pagkakaangat ng kamay, pantay ang daliri, at may eleganteng paggalaw na sumasalamin sa maagang pagsasanay sa protocol. Para sa ilan, ito ay simbolo ng maagang paghahanda sa mas malaking papel sa hinaharap. Samantala, hindi rin maikakaila ang hamon na hinarap ng kanyang ina, si Catherine, sa pag-angkop sa buhay royal. Sa likod ng mga ngiti at maayos na public appearances, dumaan siya sa masusing pagkatuto kung paano makisalamuha sa iba't ibang tao sa loob ng maikling panahon, isang mahalagang kasanayan sa mga royal engagement. Sa tulong ni Princess Anne, unti-unti siyang nahasa at ngayon ay isa sa pinaka-epektibong miyembro ng royal family sa larangan ng public diplomacy. Sa kabilang banda, si Princess Anne mismo ay patuloy na simbolo ng katatagan. Matapos ang kanyang pagkakaospital dahil sa isang aksidente, mabilis siyang bumalik sa serbisyo publiko. Makikita ang kanyang presensya sa iba't ibang international events, kabilang ang mga sports gathering kung saan siya ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga atleta. Para sa marami, siya ay representasyon ng klasikong diwa ng monarkiya, tapat, matatag, at walang labis na drama. Sa kabuuan, ang ugnayan nina Anne, Kate, at Charlotte ay nagpapakita ng isang mahalagang linya ng pagpapatuloy
Sa loob ng royal family, ito ay hindi lamang tungkol sa titulo o seremonya, kundi sa paghubog ng karakter at responsibilidad. Ang pagiging Princess Royal, isang titulong may malalim na kasaysayan at prestihiyo, ay sumisimbolo rin sa bigat ng tungkulin na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa kasaysayan ng monarkiyang Briton, iilang titulo lamang ang may kasing bigat ng tradisyon at simbolismo, gaya ng Princess Royal. Ito ay hindi lamang isang parangal na ibinibigay sa isang prinsesa. Ito ay isang sagisag ng katapatan, tungkulin at natatanging posisyon sa loob ng mahaba at masalimuot na kasaysayan ng maharlikang pamilya ng Britanya. Ang pinagmulan nito ay maaaring iugat sa ika-17 siglo sa panahon ng paghahari ni King Charles I, kung saan unang ipinakilala ang konsepto ng Princess Royal sa Inglaterra. Ang unang nagtaglay ng titulong ito ay si Princess Mary, anak ni King Charles I. Sa panahong yon, nais ng monarkiya ng Inglaterra na magkaroon ng katumbas na titulo sa Madame Royale ng Pransiya na ginagamit upang tukuyin ang panganay na anak na babae ng hari ng Pransya. Sa ganitong paraan, ang Princess Royal ay naging simbolo ng mataas na katayuan ng panganay na prinsesa sa loob ng korte na kadalasang pangalawa lamang sa reyna sa antas ng impluensya at ranggo. Sa paglipas ng mga siglo, naging tradisyon na ang pagbibigay ng titulong ito sa panganay na anak na babae ng kasalukuyang monarko ng Britanya. Bagaman hindi ito automatikong naipapasa, ang mahalagang katangian ng titulong ito ay personal na iginagawad ng naghaharing hari o reyna at hindi isang mana o karapatang ipinapasa sa kapanganakan. Dahil dito, ito ay nananatiling isang natatanging karangalan na nakadepende sa desisyon ng monarko. Sa modernong panahon, ang kasalukuyang may hawak ng titulong ito ay si Princess Anne, anak ng yumaong si Queen Elizabeth II. Si Princess Anne ay kilala bilang isa sa pinakamasisipag na miyembro ng maharlikang pamilya. Sa kabila ng hindi niya pagiging nasa direktang linya upang maging reyna, nananatili siyang mahalagang haligi ng institusyon ng monarkiya. Ang kaniyang kapatid na si King Charles III ang kasalukuyang monarko, habang ang anak nito na si Prince William ang tagapagmana ng trono. Sa ganitong istruktura, makikita ang patuloy na pag-ikot ng kapangyarihan at responsibilidad sa loob ng royal family, kung saan ang bawat miyembro ay may natatanging papel na ginagampanan. Isang mahalagang katangian ng titulong Princess Royal ay ito ay habang buhay. Kapag ito ay iginawad, hindi na ito binabawi o inililipat kahit na magpalit pa ang monarko. Ibig sabihin, mananatili si Princess Anne bilang Princess Royal hanggang sa kanyang pagpanaw, kahit pa may bagong hari o reyna sa hinaharap. Dahil dito, nagiging simbolo ito ng katatagan at pagpapatuloy ng tradisyon. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, hindi rin automatikong naipapasa ang titulo sa susunod na henerasyon. Halimbawa, kahit may anak si Princess Anne na si Zara Tindall, hindi ito nangangahulugan na siya ang susunod na magiging Princess Royal. Ang dahilan dito ay hindi siya anak ng kasalukuyang monarko, kundi apo lamang ng dating reyna. Ang titulo ay nakadepende sa kung ang susunod na monarko ay may sariling panganay na anak na babae at kung nanaisin nilang igawad ang nasabing karangalan. Sa hinaharap, madalas na nababanggit ang posibilidad na si Princess Charlotte ang maaaring maging susunod na Princess Royal. Bilang anak ng kasalukuyang tagapagmana ng trono, siya ay nasa posisyong maaaring magdala ng naturang titulo sa sandaling maging hari si Prince William kung ito ay nanaisin at kung ang kasalukuyang Princess Royal ay wala na sa panahong yon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa desisyon ng monarko at sa takbo ng panahon. Sa tradisyon, ang titulong Princess Royal ay hindi automatikong minamana. Sa halip, ito ay personal na iginagawad ng naghaharing hari o reyna sa kanilang panganay na anak na babae kung ito ay nararapat at naaayon sa royal discretion.
Ang pinagmulan nito ay naiuugnay sa impluensya ng Pransya, partikular sa titulong Madame Royale, na ginamit upang tukuyin ang panganay na anak na babae ng hari ng Pransya. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging bahagi ng sistemang Britaniko bilang simbolo ng pagkilala at pagtaas ng katayuan ng isang prinsesa sa loob ng maharlikang institusyon. Sa mas malawak na konteksto, makikita ang makasaysayang diin ng mga monarkiya sa mga lalaking tagapagmana. Sa ilalim ng sistemang primogeniture, ang panganay na lalaki ang karaniwang itinuturing na lehitimong tagapagmana ng trono. Dahil dito, ang mga anak na lalaki ng monarko ay madalas na binibigyan ng mas mabigat na papel sa politika, militar, at representasyon ng korona. Sa loob ng maraming siglo, ang istrukturang ito ay nagpatibay sa ideya na ang kapangyarihan ay pangunahing nakasentro sa lalaki. Gayunpaman, ang titulong Princess Royal ay nagsilbing balanse sa tradisyong ito. Ito ay nagbigay ng natatanging pagkilala sa panganay na anak na babae na binibigyan siya ng mas mataas na ranggo kaysa sa ibang prinsesa at mas malinaw na papel sa representasyon ng monarkiya. Sa ganitong paraan, ang titulo ay hindi lamang dekoratibo, kundi bahagi ng istrukturang panlipunan ng royal household. Sa makabagong panahon, malaki na ang ipinagbago ng batas ukol sa pagmamana ng trono. Sa ilalim ng pagbabago sa succession rules, ang panganay na anak, maging lalaki man o babae, ay may pantay na karapatan na magmana ng korona. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nag-alis sa bias ng male primogeniture. Dahil dito, nagbago rin ang pananaw kung kinakailangan pa ba ang natatanging titulo para sa panganay na anak na babae, lalo na kung siya mismo ang magiging tagapagmana ng trono. Sa hinaharap, maaaring mawala o mabago ang tradisyonal na papel ng Princess Royal dahil ang panganay na anak na babae ng susunod na hari ay automatikong may mataas na posisyon sa linya ng tagapagmana. Gayunpaman, dahil sa malalim na ugat ng tradisyon sa monarkiya, malaki rin ang posibilidad na manatili ang titulo bilang simbolo ng kasaysayan at pagpapatuloy ng royal identity. Sa kasalukuyan, isa sa mga madalas na pinag-uusapan ay si Princess Charlotte, anak ni Prince William. Bagaman bata pa, madalas siyang inilalarawan bilang posibleng susunod na magdadala ng titulong Princess Royal sa sandaling umakyat sa trono ang kanyang ama. Sa mata ng publiko, siya ay lumalaki sa isang kapaligiran na puno ng tradisyon, ngunit sabay na bukas sa modernong pananaw ng kalayaan at personal na pagpili. May mga ulat at spekulasyon na si Charlotte ay maaaring magkaroon ng interes sa isang karera na hindi direktang kaugnay ng maharlikang tungkulin. Halimbawa, ang pagiging isang nurse ay madalas na binabanggit bilang posibleng landas na maaaring nag-ugat sa kanyang maagang pagkakalantad sa mga usapin ng pampublikong kalusugan at sa inspirasyon mula sa serbisyo ng National Health Service sa Britanya. Bagamat siya ay bahagi ng royal family, binibigyang diin ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng pagpili ng sariling landas sa buhay. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng mas malawak na pagbabago sa loob ng monarkiya, isang institusyon na dati mahigpit at nakapako sa tradisyon, ngunit unti-unting nagiging mas bukas sa personal na kalayaan ng mga miyembro nito. Ang mga batang royal tulad nina George, Charlotte at Louis ay lumalaki sa mundong mas may pagpipilian kumpara sa mga naunang henerasyon. Si Prince George, halimbawa, ay minsang naiuugnay sa interes sa pulisya at serbisyo publiko, habang si Prince Louis ay bata pa. Ngunit bahagi rin ng patuloy na diskusyon tungkol sa kung paano ihuhubog ang kanilang kinabukasan. Ang mga ganitong kwento ay nagpapakita na ang bagong henerasyon ng royal family ay hindi lamang tinitingnan bilang mga simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang mga individual na may sariling interes at pangarap. Noong 2023, sa isang volunteer event na tinawag na Big Help Out, naranasan ng batang si Prince Louis of Wales ang simpleng diwa ng paglilingkod sa komunidad. Masigla siyang nakibahagi sa mga aktibidad, nagpapakita ng natural na sigla at kuryosidad
Sa kapaligiran, sa isang sandaling tanong tungkol sa kanyang pangarap paglaki, mabilis at walang pag-aalinlangan niyang sinagot na nais niyang maging fighter pilot. Hindi ito nakapagtataka dahil ang kanyang pamilya ay may malalim na koneksyon sa aviation at serbisyo militar. Ang kanyang ama, si Prince William, ay dating piloto ng Royal Air Force Search and Rescue, habang ang kanyang lolo na si King Charles III ay nagsilbi rin sa Royal Air Force at Royal Navy. Ang ganitong uri ng pamana ay tila patuloy na humuhubog sa imahinasyon ng mga batang miyembro ng pamilya, ngunit sa mas malayang anyo, hindi bilang obligasyon, kundi bilang inspirasyon. Ang mga pangarap na ito ng batang prinsipe ay sumasalamin sa mas malawak na pagbabago sa loob ng maharlikang pamilya. Ang pagyakap sa individual na pagkatao ng bawat miyembro, lalo na ng bagong henerasyon. Bagamat may malinaw na tungkulin sa korona, malinaw din na may puwang para sa sariling direksyon at personal na ambisyon. Isa sa pinakakapansin-pansing halimbawa ng bagong henerasyong ito ay si Princess Charlotte of Wales. Ipinanganak noong 2 Mayo, 2015. Siya ang ikalawang anak ni na Prince William at Catherine at pangatlo sa linya ng tagapagmana sa trono ng Britanya. Mula sa kanyang pagsilang, naging bahagi na siya ng kasaysayan, isang okasyong ipinagdiwang sa buong bansa sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pagdiriwang at pag-iilaw ng mga kilalang gusali sa London. Pinangalanan siyang Charlotte Elizabeth Diana bilang pagpupugay sa kanyang lolo na si King Charles III, sa kanyang yumaong lola na si Princess Diana at sa reyna na si Elizabeth II. Sa murang edad, malinaw na siya ay lumalaki sa isang kapaligiran kung saan ang kasaysayan at modernidad ay patuloy na nagtatagpo. Sa kanyang edukasyon, dumaan si Charlotte sa iba't ibang paaralan sa ilalim ng maingat na gabay ng kanyang mga magulang. Mula sa nursery hanggang sa mga prestihiyosong paaralan sa Windsor, pinipilit ng kanyang pamilya na bigyan siya at ang kanyang mga kapatid ng normal na kabataan sa kabila ng kanilang natatanging katayuan. Sa kabila nito, hindi maiiwasan ang matinding interes ng media sa kanyang bawat kilos, pananamit at pampublikong pagpapakita. Sa kasalukuyan, si Princess Charlotte ay itinuturing hindi lamang bilang miyembro ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang impluwensyal na kabataang personalidad. Sa murang edad, nakilala na siya bilang isang fashion influence sa mga bata, kung saan ang kanyang kasuotan ay madalas na ginagaya at sinusundan ng publiko. Tinatayang may malaking ambag siya sa ekonomiya ng Britanya sa hinaharap dahil sa kanyang impluwensya sa kultura at konsumo. Ngunit higit pa sa mga estadistika at titulo, ang mahalaga ay ang kanyang posisyon sa linya ng tagapagmana ng trono. Dahil sa reformang tinatawag na absolute primogeniture, hindi na naaapektuhan ng kasarian ng kanyang lugar sa succession. Kaya't nananatili siyang pangatlo sa trono, kasunod ng kanyang ama at nakatatandang kapatid. Sa gitna ng lahat ng ito, lumilitaw ang mas mahalagang tanong: paano mamumuhay ang isang bata na may bigat ng kasaysayan ngunit may sariling pangarap? Ang sagot ay unti-unting hinuhubog ng modernong anyo ng monarkiya, isang institusyong sinusubukang maging mas bukas, mas makatao at mas nakaayon sa makabagong mundo. Kung ang batang si Prince Louis ay nangangarap maging fighter pilot at si Princess Charlotte ay lumalaki sa ilalim ng impluwensya ng tradisyon at modernidad, malinaw na ang hinaharap ng maharlikang pamilya ay hindi lamang nakasalalay sa korona. Nakasalalay rin ito sa kakayahan nilang balansihin ang tungkulin at personal na pagkatao. Sa huli, ang mga batang ito ay hindi lamang simbolo ng isang institusyon. Sila rin ay mga individual na may sariling tinig, sariling pangarap, at sariling landas na maaring tahakin. Isang paalala na kahit ang pinakamatandang tradisyon ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon.